Hi everyone! Welcome again to my channel. So, for today's video guys ay andito ulit ako ngayon sa loob ng mini greenhouse. So, maganda nga pala ang sikat ng araw today. Kahapon is medyo malamig. So, ang pinakamataas lang na temperature dito sa loob ng mini greenhouse ko kahapon is nasa 12 degrees lang. So, ngayon naman ay nasa 24 degrees. So, the same time lang din yung pagpunta ko. Ayan, 24 degrees. So, kahapon is nasa 12 degrees. The same lang din yung oras na pagpunta ko. So, medyo mainit-init dito sa loob ng mini greenhouse ko. Pero sa labas is malamig kasi malakas yung hangin. So, ang ng lamig is yung hangin. So, dahil dito sa loob ng mini greenhouse ko ay hindi naman nakakapasok ang hangin is medyo mainit-init. Ayan. So, mayroon nga palang nag-comment sa mga nakaraang video ko pa kung mayroon ba daw akong ginamit na heater o gumagamit ako ng heater dito sa loob ng mini greenhouse ko. So, ipakita ko sa inyo guys yung hitsura ng mini greenhouse ko dito sa loob. Ayan. So, ito yung yan. So, dito ako nakatayo. Dito. So, ayan yung hitsura guys. So, sa ilalim ay ganito yung yan. So, ito is mga ko yan. Yung mga, dyan nakalagay yung mga lupa at yung mga pots, dyan ko tinatago. Yan, yung mga gamit ko pang repotting. And dito naman, dito ko nilagay yung mga propagation. So, ayan. So, yung mga na-harvest ko last year, nandyan. Yan yung mga bagong leaf propagation ko. So, wala akong heater dito sa loob ng mini greenhouse ko. Meron akong dinala dito na frost cloth. Ayan, ito. Pero hindi ko nagamit. Ayan, nakatiklop lang dito sa So, hinanda ko to kasi nga akala ko is magamit ko sa mga sa mga succulents ko. Pero hindi ko na nagamit. Nandito lang. Ayan, nandito lang sa ilalim. So, yung mga bago kong mga ngayon is yung mga na-harvest ko galing sa flower stock ng mga Purple Delight kasi nag-cuttings ako last year. Bago mag-winter, kinatings ko yung mga flower stock ng mga Purple Delight. So, ito is mga dahon dun sa flower stock ng Purple Delight. Yan. So, 2 tray nga pala to. At mayroon pa akong hindi na itanim pero konti na lang. Sayang kasi kung itapon, kaya ayan, tinanim ko na lang. So, hindi ko alam kung may na. Wala pa. Kasi taglamig ngayon, winter time. Medyo mabagal silang magkaroon ng baby. Yung iba is meron na. Ayan, eto, meron na Ayan guys, meron ng maliit. Tapos dito naman, ito yung mga na-harvest ko kapag yung echeveria, kapag tabingi yung rosette nila, tinatanggalan ko ng dahon para maging balance. So, dyan ko tinanim. So, sari-sari na, wala ng pangalan. Hindi ko na nilagyan ng pangalan kasi gagawin ko rin naman ding pang arrangement. So, hindi ko na nilagyan ng mga pangalan. Tapos, meron pa akong mga babies dito na hindi pa nairipat. Yan. Kasi malamig na yung panahon. So, nag-stop muna akong mag-repotting ng mga babies. Yan. So, medyo dry nga pala sila. Nangungulubot yung mga dahon nila. So, nandito lang sila sa sa ilalim. So, yan yung hitsura ng mini greenhouse ko. So, hindi ako gumagamit ng heater. Meron akong tinatakpan na na mga succulents, pero yung lang, maselan.
Katulad ng mga frills. Yun lang yung mga tinatakpan ko. Frills, and then yung ayaw kong madamage, yun lang yung tinatakpan ko. Pero etong mga nandito na side, ay hindi ko na tinatakpan. Kahit itong nandito na ano, kasi ito is maselan to siya sa winter. Ito siya. Hindi ko na tinakpan. Pero ito ay dry na dry. Yan. Hindi ko diniligan para hindi siya hindi siya makainom ng tubig. So, ayan, medyo marami na yung mga dry leaves niya. Yan. Kasi dito siya sa dahon niya umiinom, kumukuha ng tubig para makasurvive sa winter. So, dito sa lugar namin, ang pinaka malamig dito is na pagdating ng January. Yung January ang pinakamalamig. Tapos, minsan, February and March, minsan nagkakaroon kami ng snow. Yan. Pero hindi naman sobrang daming snow. Konti lang naman. Mabilis lang din matunaw yung snow. So, napansin ko nga pala ngayon dito sa mga succulents ko ay nag-produce na sila ng mga bulaklak. Yan. May mga bulaklak na sila. So, unti-unti nang naglabasan yung mga bulaklak ng mga succulents ko ngayon. So, ito nga pala siya ay no name. Malaki na nga pala siya. Yan, malaki na siya, guys. So, ito siya, marami din bulaklak. Oh. Parang kamukha siya ni Elsa. So, mayroon akong ditong Elsa sa dulo. Kunin natin. Si Elsa din, ang dami na rin yung mga bulaklak. May mga babies din siya na bago. Yan. So, i-compare natin. Parang kamukha kasi sila ni Elsa. Ang dahon ni Elsa is manipis. Tapos ito, medyo chubby. So, ayan guys. Tapos yung gitnang rosette niya, ito, kung napansin niyo, iba yung ng rosette niya. Yan, parang may pagka kulay maroon. Ito naman, yan. Walang kulay, pero may kulay siya dito. Hindi sila masyadong kumukulay ngayon dito sa loob kasi mainit. Mainit dito sa loob ng mini greenhouse ko. Pero unti-unti nang kumukulay yung iba, katulad nito, si Tipi. Ayan, nagpipink na ang dahon ni Tipi. Ayan, di ba? Nagpipink na ang dahon ni Tipi. Yung mother plant din, maganda na rin yung hitsura. Yan. Ang dami ring bulaklak ni Tipi. Itong isa parang hindi siya bulaklak. Parang baby. So, tingnan lang natin kung baby ba siya. I-observe lang natin. So, ayan. So, yung mga dahon nga pala sa flower stalk na ganito kaliit ay hindi ko pa nasubukan na i-propagate kasi nga napakaliit. So, ang ginagawa ko lang ng mga leaf propagation na galing dun sa flower stalk ay yung medyo malaki. So, yung mga ganito kaliit na mga dahon sa flower stalk ay hindi ko na ginagawang propagation. Ganda, di ba? So, ito naman konti lang yung baby niya, guys. So, kapag ganito yung succulents, maganda i-propagation siya sa dahon, magtanggal ng mga ilang dahon para gawing leaf propagation para mas mabilis siyang dumami.
Pero kapag kapag mabilis siyang magkaroon ng mga babies, mas maganda antayin na lang siyang mag-babies katulad nito. Ayan, hindi na siya gawing leaf propagation. Magantay na lang na dumami yung babies, pero kung gusto niyo mas mabilis dumami, i-leaf propagation nyo na lang para habang nag-aantay kayo na magkaroon siya ng babies, meron din kayong inaantay na mga propagation galing doon sa dahon. Ayan. So ito ang ganda ng tip Kaya hindi ko nilagyan ng frost cloth, hindi ko sila tinatakpan ng frost cloth kasi ayaw kong masira yung tip nila. Pwede naman ako maglagay ng yung parang nila dito para may sabitan sa frost cloth, hindi makadirect dun sa tip. Kaya lang napaka matrabaho na. So dahil hindi naman sila nagkakaroon ng damage kahit napakalamig na ng panahon namin, bumababa na yung temperature, okay lang din naman sila, so hindi ko na sila tinatakpan. So dito nga pala sa amin, kapag January, ang pinakamalamig na temperature dito, minsan umaabot ng negative 8 degrees dito sa lugar ko. Kasi nga, kami, nasa bundok, bulubundukin. So, mas malamig dito sa lugar ko, i-compare sa medyo nasa city-city. Ayan. Kasi yung singaw ng spalto, ng semento, medyo nakakadagdag din ng init. Pero dito kasi sa lugar ko is, nature, kumbaga. So, medyo mas malamig dito i-compare sa kung nasa city ka. So, yung mga ko naman, mga frills, okay naman sila. Mayroong yung dati, ayan, yan lang yung nasira. Tapos yung nagkaroon ng frostbite na suyon, eto lang. Ayan. So, yung kasama niya ay okay lang. Ayan. So, plano ko na naman si suyon na i-cuttings pagdating ng spring, para magkaroon siya ng bagong suloy kasi nga medyo nahirapan akong mag-propagate sa kanya sa dahon. So siguro cuttings ang maganda para sa kanya. Malaking variety nga pala to na suyon. Tapos yung ivory ko, hinedcut ko nga pala to siya dati. So mga 1 year na siya mula nung hinedcut ko, 1 year old na siya. Tapos ito yung lumabas sa stem na baby. Ayan si ivory. Tapos yung nabili ko nung summer, medyo okay na siya, maliban lang dito sa isa, si powder blue na parang ang dami niyang dry leaves. Tapos yung dito, meron na rin siyang bulaklak. Ito ang haba na ng maganda na siya putulin para magkaroon siya ng baby sa stem. Tapos ito si colorata. Ito guys, marami na ang bilis dumami. Ayan. Ito nga pala si Mibina, 'di ba? Ang bilis dumami. Yan, kumukulay din siya guys. Ayan. So, yung ko nga pala dito, si Violet Queen. Kumukulay na naman siya ulit guys. Yan, ang ganda ng dahon So ito hindi ko pa na i-propagate to. So subukan kong i-propagate. Siguro sa cuttings, head cut ko tong tatlo dito para magkaroon siya ng baby.
Tapos yung na-propagate kong ano, ito nga pala yun. Na-propagate ko sa pollination. Meron na rin siyang palabas na mga bulaklak. Ayan. Tapos ito, i-propagate ko to sa dahon kasi ito lang yung nag-iisang nakasurvive. Ang cute, diba? So, i-leaf propagation ko. So, yung mga na-i-propagate ko sa buto, katulad nito, ay gawin kong leaf propagation yung malaki na. Para mas lalong dumami. Yan, gusto kong paramihin yung na-i-propagate ko sa buto. Tapos ito yung mga iba kong mga babies. Medyo malaki na sila ngayon ng konti. Tapos yung tinanim ko nga pala dito sa tray na to, bigla silang lumaki. I-compare dati nung bago silang tanim dito, hindi pa sila ganito kalaki. So ngayon unti-unti na silang nakikita. At may mga ano na to, may mga ugat. So ayan guys. Ito naman si TP, itong mother plant na TP ko. So ayan guys, maganda na yung ano niya, kulay niya. So ganito nga pala yung kulay ni TP kapag na-stress na siya sa winter, nagpipink yung dahon. At medyo ano yung dahon niya, yung tip niya medyo dark na ano, pula. So ayan yung tipi ko. Tapos ito naman siya si Agavoides Miranda. Ito yung mga babies niya. 3 lang yung baby niya. Wala na siyang bagong baby guys, hindi na siya nag-produce ng bagong baby. So ito nga pala yung kulay niya ngayon. Ayan, pumupula siya. Tapos ito naman is no name. Pero maganda yung ano niya, maganda yung dahon niya. So ito rin is pang ano rin to siya dati, pang ano ba yun? Arrangement din to siya dati. Kaya lang ayan, pinalaki ko ng pinalaki, ganito na yung hitsura niya. So yung tip niya, maganda rin yung tip niya. So may isang baby siya. Tapos eto naman siya si Davy. Yan. So ganyan siya ka ano guys. Ganyan na siya kaganda ngayon. Yan. Unti-unti nang gumaganda yung dahon niya. Hindi katulad dati na mahaba yung dahon ng Davy ko. So, ayan yung Davy ko. At meron din akong Davy na nilagay dun sa ginawa kong garden. So, ayan. Ito naman si RG. Ayan, unti-unti na siyang kumukulay. Kung napansin niyo yung tip niya sa dahon, yung pinakagitnang rosette niya, ang una talagang kumukulay guys.
Hindi katulad ng ibang succulents na ang kumukulay na una ay yung dahon nila dito sa labas ito. Pero itong si RG ay itong sa gitna. Yung gitnang dahon niya ang unang kumukulay at may mga ano na rin siya, mga bulaklak. So ayan, yung mga babies niya malaki na rin. Ayan si Onslow. So, yung madiba ko ngayon ay ano na, hindi na siya nag-produce ng bump. Yan. Ito na lang yung natira na nagkakaroon siya ng bump. Pero yung iba ay wala na. Ayan. So, yun lang guys ang update dito sa mini greenhouse ko ngayon. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!